Ah, nagulat yung taxi driver. Alam mo yun, sabi niya, gusto mo magkape tayo, sir? Ganun lang siya sa akin. Sige, kuya. Tumabi kami dun sa bandang Cubao yun. Wala, nagkape kami. Tapos nagsabi lang sa sir, kung ano man yung pinagdadaanan nyo, kaya pa yan. Sige lang. Sabi ko, kuya, balik mo na lang ako sa bahay. Dito na siya nagdesisyon na voluntaryong ipasok ang sarili sa isang rehabilitation center. Yun yung way ng Panginoon ko na ibalik sa akin yung pagkatao ko yung humanity ko, di ba? Yung kailangan kong maging humble ulit. Kailangan kong basagin kung ano yung dati kong alam na akala ko kaya ko lahat. Hindi. Wala akong kakayanan. That's why nasa recovery ako ngayon. Kasi hindi ko kaya yung addiction ko. So mas attitude of gratitude yun siguro. Gratitude. Grateful lang ako lagi. Tamang disiplina rin ang inilalaan ni Ray bawat araw para hindi bumalik sa adiksyon. Mga support groups. Everyday kailangan kong mag-attend ng meetings. May meetings kami online or face-to-face. Importante yun. Kailangan yun everyday just to remind myself na, oy Ray, addict ka. Hindi ka pwedeng, marami kang bagay na hindi pwedeng gawin sa ngayon. At kahit pa man natapos na ni Ray ang programa sa Rehabilitation Center, hanggang ngayon bumibisita pa rin siya sa itinuring niyang pangalawang tahanan. Kailangan turuan ulit yung sarili ko para mas makilala ko at may balik ko or mag-create ako ng bagong ako. Diba? Sa datos ng PAGCOR, nakapagtala sila ng 4.8 billion pesos na gross gaming revenues o GGR mula sa mga online gaming sites noong 2022, habang umabot naman sa 32.78 billion pesos ang kabuuang kinita ng gobyerno mula sa online gaming operators noong 2023. Patunay raw ito na malaki ang potensyal na mahubog ang local gaming landscape sa Pilipinas at makatulong din sa mga benepisyaryo ng PAGCOR. Pero ayon sa anthropologist na si Professor Nestor Castro, kasabay ng pagtaas ng kita ng gobyerno ay ang patuloy na pagkalulong ng maraming Pilipino rito. Ang sinasabing positive side ng gobyerno ay meron naman kinikita rin ng gobyerno. Tapos hindi namin maipasara, so might as well i-regulate. Yan ang pananaw ng gobyerno. Pero ang tanong doon, bakit hindi masara, hindi ma-regulate? Ano? Para naman sa mga tao, actually maraming sugalero. Dagdag pa niya, kung dati mga nasa tamang edad lamang ang nakapagsusugal dahil hindi pinapayagan ng mga magulang ang mga bata na tumaya, nakababahalang mas madali na ngayon ang access sa sugal maging ng mga menor de edad dahil online na ito. Actually, yan ang problema, lalong-lalo na sa online gambling kasi hindi mo na ma-regulate sino ang naglalaro. Walang ganong regulation. Kung meron man, hindi naman ma-check kung totoo. Kasi sa online, sa internet, kaya mong magawa ng mga fake accounts. Very accessible pati sa minors, sa mga bata, ang online gambling. Pwede nilang gamitin ang pangalan ng kanilang tatay, pero yung pala, yung bata ang naglalaro. Batid ng PAGCOR ang lumalalang adiksyon sa online sugal. Kaya ang nakikita nilang solusyon, mga programa nilang nakikipag-ugnayan sa ilang rehabilitation centers sa bansa. Dito nila idinudulog ang ilang kliyente na kailangan ng profesional na tulong tulad ng life coaching, counseling at iba pang welfare services para sa mga apektadong individual at pamilya. So ano ang solusyon para tumigil sa pagsusugal? Yun ma'am, make yourself busy siguro. Gawin mo yung mga bagay na malayo dun sa sugal. Halimbawa, mag-isip sila ng bagong business. Correct. Or kung yung partner mo, gawin yung bonding. Mag-bonding kayo, mamasyal kayo. Correct. Kumbaga, yung gagamitin mo dito sa sugal, gamitin mo para sa kumain sa labas, maging quality time. Parang yan, nung nagtinda ka ng kahit anong products, kasi mabibisi ka sa kanya. Wala kang time dito. Lifestyle na rin yun yung recovery. Kung naging, yun yung ano ngayon pinanghahawakan mo ngayon. Kung kaya ko nun ng lifestyle kung paano ko trinabaho yung addiction ko, dapat ganun din ako magtrabaho sa recovery ko ngayon. Kung gaano ako
baliw doon sa ano ko. Dapat sa recovery ko ngayon, dapat ganun din yung mindset ko. Pero, it doesn't stop there. Hindi nagtatapos yun sa addiction ko. May recovery, pare. May pag-asa. Meron. Pero mahirap. Pero kailangan trabahuin. Si Ray patuloy pa rin sa pagre-recover habang inilalaan ang oras sa paggawa ng sining sa pamamagitan ng pagdidisenyo ng inspirational shirts at pagpipinta. Bahagi ng kinikita ni Ray, inilalaan niya sa mga nasa rehabilitation center. Habang si Justin naman, inilapit namin sa isang psychologist para tugunan ang kanyang pinagdaraanan. Walang nananalo sa sugal. Kung kayo mismo o ang mahal ninyo sa buhay ay nasa ganitong kondisyon, huwag mag-atubiling humingi ng tulong.